Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang nagpapahinga o gumagawa ng inyong mga gawaing bahay. Gaya ng dati, narito na naman tayo upang pakinggan ang isang kwentong tiyak na kakatok sa inyong mga puso at magbibigay kulay sa inyong hapon. Naniniwala ba kayo sa himala? Sabi nila, ang tunay na himala ay hindi bigla ang bumabagsak mula sa langit na parang kidlat. Minsan, ito ay dahan-dahang umuusbong mula sa tiyaga, sakripisyo at isang pagmamahal na hindi marunong sumuko. Paano kung ang susi sa paghilom ay wala sa mamahaling gamot kundi nasa init ng isang yakap? Halina't sabay-sabay nating buksan ang pahina ng buhay sa Hacienda Kanlungan. Bumukas ang dambuhalang bakal na gate na may nakaukit na letrang M ng dahan-dahan, lumilikha ng isang matinis at nakakapanindig balahibong tunog na bumasag sa katahimikan ng Tagaytay. Napayakap si Amaya sa kanyang sarili, hindi dahil sa nipis ng suot niyang kupas na cardigan, kundi dahil sa lamig na tila nanggagaling mismo sa loob ng Hacienda Kanlungan. Ang usok ng hamog ay bumabalot sa buong paligid. Dahilan upang magmukhang nakalutang sa alapaap ang napakalaki at modernong mansyon sa tuktok ng burol. Ito na iyon. Ito na ang lugar na maaring magligtas sa buhay ng nanay niya sa probinsya. Hawak ng mahigpit ang strap ng kanyang lumang bag, humugot ng malalim na hininga si Amaya bago humakbang papasok. Sa bawat tapak ng kanyang sapatos sa basang semento, parang may bumubulong sa kanya na ang lugar na ito ay hindi tahanan ng mga tao, kundi libingan ng mga pangarap. Isang matandang babae na may istriktong anyo at unipormeng walang gusot ang sumalubong sa kanya sa may pintuan. Ito si Nanay Ginhawa, ang mayordoma. Walang ngiti, walang pagbati. Iginaya lang siya nito papasok sa isang pasilyong napakataas ng kisame at puno ng mga mamahaling painting, pero amoy gamot at antiseptiko. Para siyang pumasok sa isang ospital na nagbabalat kayong bahay. Tumigil sila sa harap ng isang pinto na yari sa mahogany. Kumatok ng 3 beses si Nanay Ginhawa bago binuksan ito. Sa loob, nakaupo sa likod ng isang napakalawak na mesa ang isang lalaki. Nakatalikod ito, nakaharap sa bintanang salamin, kung saan makikita ang kulay abong langit. Si Habagat Mondragon, ang bilyonaryong may-ari ng lahat ng ito. Nangatog ang tuhod ni Amaya. Narinig na niya ang mga kwento. Si Habagat daw ay parang bagyo kung magalit, walang sinasanto, walang puso. Hindi man lang ito lumingon ng magsalita. Ang boses nito ay malalim, malamig, at walang bahid ng emosyon. Tinanong nito kung kaya ba niyang tiisin ang hirap, kung kaya ba niyang lunukin ang pride niya. Sumagot si Amaya ng opo nang mabilis, halos hindi na nag-isip. Kailangan niya ang trabahong ito, kailangan ni nanay ng gamot. Dahan-dahang humarap ang upuan ni Habagat. Sa unang pagkakataon, nakita ni Amaya ang mukha nito. Gwapo sana ito, matangos ang ilong at matipuno ang panga. Pero ang kanyang mga mata ay parang 2 piraso ng yelo. Walang ilaw. Walang buhay. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na parang sinusuri ang isang pirasong kasangkapan na binibili sa palengke. Sinabi nito ang huling babala. Huwag siyang magiging abala. Huwag siyang magkakamali. At higit sa lahat, huwag niyang hahayaang umiyak ang mga bata. Kapag nangyari iyon, wala na siyang babalikan. Pagkatapos ng maikling pag-uusap na yon, na tila bumunot ng lahat ng lakas ni Amaya, dinala siya ni Nanay Ginhawa sa silid ng mga bata. Kung malamig sa opisina ni Habagat, mas nakakapanlumo ang kwarto ng kambal. Puno ito ng mga pinakamodernong kagamitan. May mga monitor na humumuhuni. May mga makinang nakakabit sa kung saan-saan. At sa gitna ng lahat ng yon, nakaupo sa 2 high-tech na wheelchair ang 2 batang lalaki, si Siklab at si Sinag. 7 taong gulang pa lang sila,
Pero ang kanilang mga mata ay parang matanda na sa pagod. Nakatingin lang sila sa kawalan. Walang kislap, walang galaw. Ang mga braso at binti nila ay payat na payat. Nakalaylay na parang mga sirang manika. Nasa gilid ng kwarto ang isang lalaking naka-laboratory gown, si Dr. Lakan. Abala ito sa pagsusulat sa tablet at ni hindi man lang tinapunan na ng tingin si Amaya. Lumapit si Amaya sa mga bata. Naramdaman niya ang kirot sa kanyang dibdib. Naalala niya ang mga kapatid niya sa probinsya na laging naghahabulan sa bukid, puno ng putik at tawa. Pero ang dalawang ito, para silang mga estatwa na gawa sa porselana. Maganda, mamahalin, pero basag sa loob. Umupo si Amaya ng dahan-dahan sa harap ni Siklab, ang batang nasa kaliwa. Tinitigan niya ang mukha nito. Napakaamo. Sinubukan niyang magsalita. Nagpakilala siya bilang Ate Maya. Sinabi niyang magiging magkaibigan sila. Walang sagot. Kahit ang pagkurap ng mata ay wala. Hindi napigilan ni Amaya ang sarili. Ang kanyang puso, na likas na maawain, ay nagdikta sa kanyang kamay na kumilos. Dahan-dahan, inabot niya ang kanang kamay ni Siklab na nakapatong sa armrest ng wheelchair. Malamig ang balat ng bata. Gusto lang niyang iparamdam na may tao sa harap nito, na hindi siya nag-iisa. Hinawakan niya ng marahan ang maliliit na daliri nito. At sa isang iglap, parang kuryenteng gumapang sa balat niya. Naramdaman niya ito. Isang pitik. Isang napakaliit. Halos hindi na mapapansin na pitik sa hintuturo ni Siklab. Gumalaw ito. Buhay ang mga ugat nito. Lumiwanag ang mukha ni Amaya. Akmang magsasalita na siya sa tuwa. Akmang tatawagin na niya ang doktor para ibalita ang himalang naramdaman niya. Ngunit biglang dumagundong ang isang sigaw mula sa likuran niya. Napatalon si Amaya sa gulat at agad na nabitawan ang kamay ng bata. Nakatayo na sa likod niya si Dr. Lakan. Ang mukha ay namumula sa galit at ang mga mata ay nalilisik sa kanya. Dinuro siya nito at sumigaw ng pagkalakas-lakas na parang gumuhit sa katahimikan ng buong mansyon. Sino ang nagsabi sa iyong hawakan mo ang pasyente? Hindi mo ba alam na patay na ang mga nerves nila? Wala kang karapatang hawakan sila nang walang pahintulot ko. Layuan mo sila. Naiwan si Amaya na nakatulala, habang ang kamay ni Siklab ay muling nalaglag. Walang buhay sa gilid ng wheelchair. Sa loob ng 4 na sulok ng kanyang opisina, tila huminto ang oras para kay Habagat. 11:00 na ng gabi, pero gising na gising pa rin ang kanyang diwa. Ang liwanag lamang mula sa screen ng kanyang laptop ang tumatanglaw sa madilim na kwarto na nagbibigay ng multuhin na anino sa kanyang pagod na mukha. Sa screen, nagtatalo ang mga board member mula sa Singapore at New York tungkol sa bumabagsak na stocks ng isa sa kanyang mga kumpanya. Sigawan, turuan at paliwanagan, pero para kay Habagat ang mga boses nila ay parang ugong lang ng hangin sa labas. Walang saysay, walang halaga. Ang atensyon niya ay wala sa negosyo. Nakapako ang kanyang mga mata sa isang mas maliit na monitor sa gilid ng kanyang mesa, ang CCTV camera na nakatutok sa kwarto ng kanyang kambal na anak. Ito ang ritual niya gabi-gabi. Ang panoodin sila mula sa malayo. Hindi dahil gusto niyang maging hands-on na ama, kundi dahil gusto niyang tiyakin na ginagawa ng mga binabayaran niyang tao ang trabaho nila. Gusto niyang siguraduhin na sulit ang bawat sentimong inilalabas niya para sa mga makina at gamot. Pero ngayong gabi, iba ang nakikita niya. Dapat ay oras na ito para sa evening nerve stimulation therapy, isang prosesong irinirekomenda ni Dr. Lakan kung saan kinakabitan ng electrodes ang mga binti ng bata. Masakit iyon. Alam ni Habagat na masakit iyon dahil nakikita niya noon kung paano kumukunot ang noo ni Siklab at Sinag kahit tulog sila. Pero sa monitor, walang nakakabit na makina. Walang kumukutitap na ilaw ng mga device. Nakita niya ang bagong yaya, si Amaya. Nakaupo ito sa sahig, sa gitna ng 2 kama. May hawak itong maliit na bote,
Hindi ito gamot mula sa butika. Sa malabong kuha ng kamera, nakita ni Habagat na ibinubuhos ng babae ang laman ng bote sa kanyang mga palad at pinagkikiskis ito hanggang sa uminit. Kumuyom ang kamao ni Habagat. Anong ginagawa ng babaeng ito? Langis? Lalagyan niya ng mumurahing langis ang mga anak ng isang mondragon. Akmang pipindutin na niya ang intercom para sigawan si Amaya para ipaalala dito na hindi ito spa kundi isang pasilidad medikal nang mapansin niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang kamay sa ere. Lumapit si Amaya kay Sinag. Dahan-dahan, sinimulan nitong hilutin ang binti ng bata. Hindi ito yung masahing mabilis at pabaya. Bawat hagod ay mahaba, may diin, pero puno ng pag-iingat. Mula sa talampakan, paakyat sa binti, hanggang sa tuhod, paulit-ulit. Ritual na parang sumasayaw ang mga kamay nito. Napatingin si Habagat sa mukha ng anak niyang si Sinag sa monitor. In-zoom niya ang kamera. Natigilan siya. Ang noo ni Sinag ay maaliwalas. Ang bibig nito ay bahagyang nakawang na parang humihinga ng maluwag. Wala ang karaniwang nangiwi ng sakit na laging nakikita ni Habagat gabi-gabi. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, mukhang payapa ang pagtulog ng anak niya. Binawi ni Habagat ang kamay sa intercom. Sumandal siya sa kanyang mamahaling leather chair at napabuntong hininga. Naramdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib. Isang bigat na hindi kayang tanggalin ng kahit gaano karaming pera. Pinatay niya ang laptop kung saan nagtatalo pa rin ang mga business partners niya. Biglang bumalot ang nakakabinging katahimikan sa buong mansyon. Tumayo siya at lumabas ng opisina. Ang pasilyo ng Hacienda Kanlungan ay napakatahimik na ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang mga yabag sa makintab na sahig. Ang mga painting ng mga ninuno niya ay parang nakatingin at humuhusga sa kanya habang naglalakad siya. Papunta na sana siya sa kanyang kwarto nang may marinig siyang tunog. Mahina, malambing, parang agos ng tubig sa batis. Huminto si Habagat. Lumingon siya sa direksyon ng kwarto ng kambal. May humuhuni. Isang kanta na pamilyar, pero hindi niya matandaan kung saan niya narinig. Hindi ito tugtog mula sa radio o tablet. Boses ito ng tao. Ang mga utos niya ay malinaw. Bawal mag-ingay. Bawal ang unnecessary interactions. Ang kailangan ng mga bata ay pahinga at gamot, hindi kanta. Pero imbes na magalit, naramdaman ni Habagat na parang may humihila sa mga paa niya palapit sa pinto. Ang himig na yon, may dala itong init na matagal nang nawala sa bahay na ito. Dahan-dahan, halos walang ingay niyang pinihit ang seradura ng pinto ng kwarto ng mga bata. Binuksan niya ito ng bahagya, sapat lang para makasilip ang isang mata. Ang tumambad sa kanya ay isang eksenang hindi niya inaasahan. Wala sa kani-kanilang kama ang mga bata. Inilipat pala sila ni Amaya. Pinagdikit ng yaya ang 2 kama para maging isang malawak na higaan. Nakahiga si Amaya sa gitna. Ang ulo ni Siklab ay nakasandal sa kaliwang balikat ng dalaga, habang si Sinag naman ay nakayakap sa kanang braso nito. Nakabalot silang 3 sa isang makapal na kumot. Ang mga bata, na dati nandidiri kapag hinahawakan ng ibang nurse, ay tila nakahanap ng kanlungan sa piling ng estrangherong ito. Mahimbing na mahimbing ang tulog nila habang si Amaya ay marahang tinatapik-tapik ang balikat ni Siklab at humuhuni ng isang uyay. Ang kantang Sa Ugoy ng Duyan. Dapat magalit si Habagat. Nilabag ni Amaya ang protocol. Masyado siyang malapit. Masyado siyang personal. Delikado ito para sa immune system ng mga bata. Pero habang nakatayo doon sa dilim, habang pinapanood ang babaeng yakap-yakap ang mga anak niyang tinalikuran na ng mundo, naramdaman ni Habagat ang isang mainit na likido na tumulo mula sa kanyang mata. Mabilis niya itong pinahid. Nagulat siya sa sarili. Luha? Isasara na sana niya ang pinto nang biglang tumigil si Amaya sa paghuni. Dumilat ito. Sa dilim ng kwarto, nagtama ang kanilang paningin. Nakita siya nito,
Hindi gumalaw si Amaya. Hindi ito bumangon para humingi ng tawad o magpaliwanag. Sa halip, mas hinigpitan lang nito ang yakap kay Siklab na parang sinasabing, hindi ko sila bibitawan kahit pa ikaw ang may-ari ng bahay na ito. Naghintay si Habagat ng takot sa mga mata ng dalaga. Sanay siya na nanginginig ang mga empleyado kapag nahuhuli niyang lumalabag sa rules. Pero sa mga mata ni Amaya wala siyang nakitang takot. Ang nakita niya ay isang uri ng tapang na tahimik, isang paninindigan ng isang inang nagtatanggol sa kanyang mga inakay. At sa likod ng tapang na yon may awa. Awa para sa kanya. Napalunok si Habagat. Siya ang bilyonaryo. Siya ang makapangyarihan. Bakit siya ang tinitingnan na parang isang taong nawawala? Walang salitang namutawi sa kanilang dalawa. Ang tanging tunog ay ang mabibigat na patak ng ulan na nagsisimula nang bumagsak sa bubong ng mansyon. Sa huli, si Habagat ang unang umiwas ng tingin. Dahan-dahan, halos walang tunog. Isinara niya ang pinto. Naiwan siya sa madilim na pasilyo. Nakasandal ang likod sa pinto ng kwarto ng mga bata. Naririnig pa rin niya ang pintig ng sarili niyang puso. Mabilis, malakas, buhay. Bumalik siya sa kanyang opisina pero hindi na siya umupo sa harap ng laptop. Tumayo siya sa harap ng malaking bintana. Pinapanood ang ulan at ang makapal na hamog na nilalamon ang mga ilaw ng Tagaytay sa ibaba. Napahawak siya sa salamin. Malamig ito, kasing lamig ng buhay na pinili niya para sa sarili at sa mga anak niya simula noong mawala ang asawa niya. Mali ba ako? Bulong niya sa hangin. Sa unang pagkakataon matapos ang aksidente, ang tanong na yon ay nakapasok sa kanyang isipan. Ang imahe ni Amaya na yakap ang mga anak niya, mainit, payapa, at puno ng pagmamahal, ay hindi niya maalis sa kanyang isip. Iyon ang eksenang matagal na niyang hindi nakikita sa bahay na ito. Hindi niya alam kung paano. Pero sa gabing iyon, habang bumabagyo sa labas, naramdaman ni Habagat na may isang maliit na bitak na nabuo sa yelong bumabalot sa puso ng Hacienda Kanlungan. At ang bitak na yon ay gawa ng isang simpleng yaya at ang kanyang oyayi. Kinabukasan, ibang Amaya na ang gumising. Ang takot at pag-aalinlangan na bumalot sa kanya kahapon ay napalitan ng isang matibay na determinasyon. Kung hindi man siya nagkamali sa naramdaman niyang pitik sa daliri ni Siklab at kung totoo man ang payapang pagtulog ng mga bata sa kanyang piling, ibig sabihin ay may pag-asa. At ang pag-asang yon, gaano man kaliit, ay sapat na para sa kanya. Hindi na niya hinintay ang utos ni Dr. Lacan o ang schedule mula kay Nanay Ginhawa. Pagkatapos paliguan at bihisan ng kambal, hinawi niya ang makakapal na kurtina sa silid. Ang sinag ng araw, kahit na mahina dahil sa hamog, ay gumapang sa sahig at nagbigay buhay sa malamig na kwarto. Siklab, sinag, malambing niyang sabi habang inaayos ang wheelchair ng dalawa para magkaharap. Maglalaro tayo ngayon. Kumuha siya ng isang maliit na laruang bituin na may ribbon at itinali ito sa dulo ng isang patpat. Itinaas niya ito sa harap nila. Ang tawag sa laro natin ay abutin ng bituin. Ang unang makahawak sa bituin, may premyo mamaya na masarap na tsampurado. Alam niyang hindi pa nila kayang iangat ang kanilang mga braso. Sabi ni Dr. Lacan, imposible iyon. Pero naniniwala si Amaya na ang katawan ay sumusunod sa kung ano ang sinisigaw ng puso. Kailangan lang nilang gustuhing gumalaw. Paulit-ulit niyang ginawa iyon. Itataas ang bituin, ibababa, ilalapit, ilalayo. Habang ginagawa ito, kinakantahan niya sila. Kinukwentuhan tungkol sa buhay sa probinsya, sa mga kalabaw at sa mga puno ng mangga. Ginawa niyang isang masayang palaruan. Ang dapat sana ay isang sterile na sick room. Walang nangyari sa unang oras. Sa pangalawang oras, wala pa rin. Pero hindi sumuko si Amaya. Maya-maya, napansin niya ang bahagyang paggalaw sa balikat ni Sinag. Isang maliit na kislot.
na parang sinusubukan nitong iangat ang braso pero walang lakas. Para kay Amaya, ang kislot na yon ay sinlaki na ng isang lindol. Kaya mo yan, Sinag. Malapit na. Pag-cheer niya. Dahil sa tuwa, lumipat ang atensyon niya kay Siklab. Napansin niyang nakatingin ito sa paa ni Amaya na gumagalaw-galaw habang siya'y kumakanta. Isang ideya ang pumasok sa isip niya. Lumuhod siya at dahan-dahang hinubad ang medyas ni Siklab. Ang paa nito ay maputla at malamig. Hinawakan niya ito at sinimulang kantahan habang marahang kinikiliti ang talampakan nito. Ako ay may lobo, lumipad sa langit. Sa una, walang reaksyon, pero hindi tumigil si Amaya. Ipinagpatuloy niya ang pagkanta at pagkiliti, at doon na nangyari ang himala. Isang munting nginig. Sumunod ang isang kislot sa mga daliri ng paa ni Siklab, at pagkatapos, isang bagay na halos ikahulog ng puso ni Amaya sa sahig sa sobrang tuwa. Ang sulok ng labi ni Siklab ay bahagyang umangat. Ang kanyang mga mata, na laging blangko, ay nagkaroon ng kislap at isang mahinang tunog, parang buntong hininga na may kasamang saya, ang kumawala sa kanyang bibig. Ngumiti si Siklab, napaluha si Amaya, niyakap niya ang mga binti ng bata. Siklab, ngumiti ka. Ngumiti ka, anak. Bulong niya habang tumutulo ang luha sa kanyang mga pisngi, para siyang nanalo sa loto. Ang ngiting iyon, ang pinakamahal na premyong natanggap niya sa buong buhay niya. Bigla, isang malamig at matinis na boses ang bumasag sa kanilang sandali. Anong klaseng kababalaghan ito? Napalingon si Amaya. Nakatayo sa may pinto ang isang babaeng napakaganda at eleganteng manamit. Nakataas ang kilay nito at ang mga mata ay matalim na nakatitig sa kanya. Si Zelda Marasigan, ang fiancé ni Habagat. Sino ka para hawakan ang mga bata ng ganyan? At ano itong kalat na ito? Ginawa mong palengke ang silid na ito. Mabilis na tumayo si Amaya at yumuko. Pasensya na po, ma'am. Nag-e-exercise lang po kami. Lumakad si Zelda palapit. Ang tunog ng kanyang stiletto heels ay parang martilyo sa sahig. Tiningnan niya si Amaya mula ulo hanggang paa na may pagkasuklam. Hindi ka binabayaran para makipaglaro. Nandito ka para sumunod sa utos ng doktor. Naiintindihan mo? Tumangulang si Amaya. Pumunta si Zelda sa closet at kinuha ang iilang pirasong damit ni Amaya. Walang sabi-sabing inihagis niya ito sa sahig, malapit sa paanan ng dalaga. Iyan ang lugar mo, sa sahig. Huwag mong kakalimutan, nayaya ka lang. Huwag kang umarteng nanay nila dahil hinding-hindi mangyayari iyon. Maliwanag. Nanginginig na pinulot ni Amaya ang kanyang mga damit. Ang saya na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho na parang bula. Nang makaalis si Zelda, sinubukan ni Amaya na ibalik ang sigla. Ngumiti siya sa kambal, kahit na alam niyang peke ito. Okay lang yon mga anak. Maglaro ulit tayo. Upang mapasaya sila, sinubukan niyang itulak ng mabilis ang wheelchair ni Sinag paikot sa kwarto na parang nagpapatakbo ng eroplano. Wey! Lumilipad si Sinag! Narinig niya ang mahinang halakhak mula kay Sinag. Sa sobrang tuwa ni Amaya, hindi niya napansin ang isang maliit na laruan na naiwan sa sahig. Biglang nawalan ng kontrol ang gulong ng wheelchair. Dumulas ito. Sinag! Sigaw ni Amaya. Sa pagnanais na saluhin ang bata, itinapon niya ang sarili pasulong. Niyakap niya si Sinag para protektahan ito at sabay silang bumagsak sa sahig. Umalingaw-ngaw ang malakas na kalabog. Sinundan ng yak ni Sinag dahil sa gulat at takot. At sa mismong sandaling iyon, ang sandali ng kaguluhan, ng pagbagsak at ng iyak. Bumukas ang pinto. Nakatayo doon si Habagat. Ang mukha niya ay puno ng pagkabigla na dahan-dahang naging isang maskara ng galit na nakakakilabot. Ang mga mata niyang parang yelo ay nag-aapoy ngayon habang nakatingin sa eksena sa sahig. Sa isang boses na kasing lamig at kasing lakas ng kulog,
Tinawag nito ang pangalan niya, Amaya. Para kay Habagat, ang eksenang yun ay isang bangungot na nagkatotoo. Ang tunog ng pagbagsak, ang yak ng kanyang anak. Ito ang mismong mga tunog na gumigising sa kanya sa kalagitnaan ng gabi. Ang mga multo ng aksidenteng bumago sa kanilang buhay magpakailanman. Sa isang iglap, ang bilyonaryong CEO ay naging isang ama na nataranta. Mabilis ang kanyang mga hakbang papunta sa sahig. Hindi niya pinansin si Amaya. Ang tanging nakikita niya ay si Sinag na umiiyak habang yakap-yakap ng yaya. Maingat niyang sinuri ang anak. "May masakit ba, anak? May galos ka ba?" tanong niya. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong pag-aalala at galit. Umiling lang si Sinag habang humihikbi, lalong isiniksik ang sarili kay Amaya. Ang simpleng gesturang iyon ay parang gasolinang ibinuhos sa nag-aapoy ng galit ni Habagat. Maging ang anak niya, mas pinipili ang yakap ng estranghero kaysa sa kanya. Tumayo si Habagat at hinarap si Amaya na nooy dahan-dahan ng tumatayo. Hawak-hawak pa rin si Sinag. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Ito ba ang sinasabi mong pag-aalaga? Ang ilagay sa peligro ang buhay ng anak ko? Sumuway sa utos ng doktor. Ito ba ang binabayaran ko sa'yo? Sunod-sunod niyang bulyaw. Ang bawat salita ay parang latigong humahampas sa hangin. "Sir, hindi ko po sinasadya." Nagsimulang magpaliwanag si Amaya. Ang boses ay basag. "Hindi sinasadya?" putol ni Habagat. "Ang mga aksidente ay nangyayari dahil sa kapabayaan. Ang utos ko, simple lang. Huwag mo silang hahayaang umiyak. Pero ano itong dinatnan ko? Isang malaking gulo." Maingat na ibinalik ni Amaya si Sinag sa wheelchair. Pagkatapos, sa harap ng nangingit-ngit na si Habagat, ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan ng lalaki. Lumuhod si Amaya sa sahig. Yumuko siya at nagsalita ng may panginginig pero may diin. "Patawarin niyo po ako, sir. Kasalanan ko po. Pero sana maniwala kayo sa akin. Masaya po sila kanina. Ngumiti po si Siklab. Gumalaw po ang paa niya." "Huwag kang gumawa ng kwento," sigaw ni Habagat. Wala nang pag-asa. Sinabi na ng mga doktor, ang tanging magagawa natin ay alagaan sila. Hindi pa asahin sa mga kasinungalingan. Itinuro niya ang pinto. Ang kanyang daliri ay nanginginig sa galit. "Tapos na tayo. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka na. Ngayon din." Iyon na ang hatol ng hari. Final, walang apela. Pero sa pagkakataong ito, may sumuway sa utos niya. Tumingala si Amaya mula sa pagkakaluhod. May luha sa kanyang mga mata, pero wala na ang takot. Ang pumalit dito ay isang matatag na paninindigan. "Hindi po ako aalis," sabi niya sa isang boses na mahina pero buo. "Kung aalis po ako, sino na lang po ang magpapasaya sa kanila? Sino ang kakanta para sa kanila? Kailangan po nila akong manatili." Natigilan si Habagat. Sa buong buhay niya bilang isang makapangyarihang tao, ngayon lang may isang hamak na empleyadong sumagot sa kanya ng ganoon. Ang tapang ng babaeng ito, nakakainsulto. "At sino ka para magdesisyon para sa mga anak ko?" Lalong lumakas ang boses niya. Labas. Pero bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, may isang tunog na pumunit sa tensyon sa loob ng kwarto. Isang tunog na hindi pa naririnig ni Habagat sa loob ng 2 taon. Unga. Mahina, garalgal, parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Pero malinaw. Napalingon si Habagat. Galing ito kay Siklab. Nakaupo sa kanyang wheelchair si Siklab. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa effort. Nakatingin ito ng diretso sa kanyang ama. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka at ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. "U, wa, ong!" Sinubukan nitong muli. Ang tunog ay mas malinaw ngayon. Isang salita. "Huwag." Napaatras si Habagat na parang nasuntok.
Nanlalaki ang kanyang mga mata. Ang galit sa kanyang dibdib ay biglang natunaw at napalitan ng isang emosyong halos hindi na niya makilala, pagkagimbal. Tumingin siya kay Sinag. Ang isa naman niyang anak ay umiiling-iling habang ang mga kamay nito ay nakakuyom ng mahigpit sa armrest ng wheelchair na para bang nagpipigil din ng isang sigaw. Ang dalawang estatwa, ang dalawang sirang manika. Gumagalaw sila, nagpoprotesta, ipinagtatanggol nila ang kanilang yaya. Napatingin si Habagat kay Amaya na nakaluhod pa rin. Nakatingin din ito sa mga bata. Ang mukha ay puno ng luha at pagkamangha. Bumagsak ang balikat ni Habagat. Ang galit niya ay nawala. At ang natira ay ang bigat ng katotohanan. May nangyayari sa bahay na ito. Isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Huminga siya ng malalim. Tiningnan niya si Amaya hindi na bilang isang yaya, kundi bilang isang palaisipan na kailangan niyang maintindihan. Ang kanyang boses ay mas kalmado na ngayon, pero may bakal pa ring bigat. "Isang buwan," deklara niya. "Bibigyan kita ng isang buwan. Patunayan mo sa akin na tama ka. Sa loob ng isang buwan, gusto kong makita silang nakakatayo. Kahit nakahawak lang. Kung magagawa mo yan, mananatili ka. Pero kung mabigo ka, kung lahat ng ito ay isa lang malaking panloko, sisiguraduhin kong makukulong ka." Naiwan si Amaya na nakaluhod. Habang si Habagat ay tumalikod at naglakad palabas ng silid, iniwan ang isang hamon na halos imposible at isang pag-asa na ngayon lang muling nabuhay. Ang isang buwan na palugit ni Habagat ay hindi isang regalo, kundi isang sentensya. Para kay Amaya, bawat araw ay isang karera laban sa oras. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, ginawa niya itong inspirasyon. Nagsimula ang pinakamahirap, ngunit pinakamasayang yugto ng buhay sa Hacienda Kanlungan. Ang dating tahimik na hardin ay naging isang training ground. Hindi na wheelchair ang gamit ng kambal. Ipinagawa ni Amaya sa hardinero ang isang pares ng parallel bars na yari sa kawayan. Sapat lang ang taas para sa mga bata. Ang unang araw ay puro kabiguan. Si Siklab at Sinag, kahit gustuhin man, ay walang lakas sa mga binti para suportahan ang sarili. Para silang mga bagong silang na usa, nanginginig at laging bumabagsak. At sa bawat pagbagsak, laging naroon si Amaya para sumalo. Hindi siya napapagod, hindi siya nagrereklamo. Pagkatapos ng bawat pagbagsak, bubuhatin niya sila, hahalikan sa noo, at sasabihing, "Ulit, mas malakas ngayon." Si Habagat, sa simula, ay nanonood lang mula sa bintana ng kanyang opisina. May distansya, may pagdududa. Para sa kanya, pinapahirapan lang ng babae ang mga anak niya. Pero habang lumilipas ang mga araw, napapansin niyang may nag-iiba. Naririnig na niya ang tawanan sa hardin. Isang hapon, hindi niya napigilan ang sarili. Masyado siyang abala sa isang video call sa mga investors mula sa Japan. Pero ang ingay ng halakhakan sa labas ay mas malakas pa sa usapan tungkol sa milyon-milyong dolyar. Ibinaba niya ang tawag at lumabas. Nakita niya si Amaya. Pinapawisan at may dumi ng lupa sa pisngi. At ang kanyang mga anak, sinusubukan nilang maglakad. Nanginginig ang mga binti, pero nakakapit sila sa kawayan. At sa bawat maliit na hakbang, sumisigaw si Amaya ng yehey, na parang nanalo sa isang championship. "Kailangan nila ng tulong sa likod," sabi ni Habagat, na hindi na malayang nakalapit na pala siya. Nagulat si Amaya. Walang salitang lumuhod si Habagat sa likuran ni Siklab. Ang kanyang mamahaling Italian suit ay nalukot at nalagyan ng putik. Inilagay niya ang kanyang malalaking palad sa maliit na likod ng anak. "Sige anak, hawakan mo si Yaya. Nandito lang si Papa sa likod," sabi niya. Ang boses ay nag-iba. Nawala ang lamig. Napalitan ng pag-aalaga. Naramdaman ni Amaya ang kuryente sa hangin. Nagsimula silang magtulungan. Siya sa harap, bilang gabay at inspirasyon.
Si Habagat sa likod bilang suporta at pundasyon. Ang kanilang mga kamay ay laging nagkakasalubong, ang kanilang mga balat ay laging nagkakadikit habang inaayos ang posisyon ng mga bata. Sa bawat pagdikit na iyon, may kilig na gumagapang sa puso ni Amaya, isang kilig na pilit niyang winawaksi. Unti-unti, naging parte na ng routine ni Habagat ang pag-uwi ng maaga. Ang mga board meeting ay pinaikli, ang mga business trip ay kinansela. Ang sentro ng kanyang mundo ay hindi na ang stock market, kundi ang hardin ng Hacienda Kanlungan. Isang gabi, sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na sa opisina kumain si Habagat. Inutusan niya si Nanay Ginhawa na ihanda ang hapunan sa main dining table. Ang hapunan na yon ay puno ng awkward na katahimikan sa simula. Pero binasag ito ni Amaya nang biruin niya si Siklab na may mantsa ng tsokolate sa ilong. Humalakhak si Sinag at sa unang pagkakataon, nakita ni Amaya na ngumiti si Habagat. Isang tunay, hindi pilit na ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Biglang naging mas gwapo ang amo niya. Biglang naging mas maliwanag ang buong mansyon. Pagkatapos ng hapunan, habang nagliligpit si Amaya, hindi niya sinasadyang matapakan ng isang basang sahig. Nadulas siya. Aray! Daing niya habang sapo ang kanyang paa. Bago pa man siya bumagsak, isang pares ng malalakas na braso ang sumalo sa kanya. Si Habagat. Mabilis ang pangyayari. Sa isang iglap, magkalapit na magkalapit ang kanilang mga mukha. Amoy na amoy ni Amaya ang mamahaling pabango ni Habagat. Nakita niya ang bawat detalye ng mukha nito. Ang pilik mata, ang hugis ng labi. Ang mga mata nilang dalawa ay nag-uusap sa isang lengguwaheng sila lang ang nakakaintindi. Dahan-dahan siyang binuhat ni Habagat, bridal style, at maingat na inilapag sa sofa. Masakit ba? Tanong nito. Ang boses ay malambing at puno ng pag-aalala. Umiling lang si Amaya, hindi makapagsalita. Ang puso niya ay kumakarera. Lumuhod si Habagat sa harap niya at marahang hinawakan ang kanyang paa para suriin. Ang init ng palad nito ay tila nangungusap sa kanyang balat. Nag-angat ito ng tingin. At sa mga mata ni Habagat wala na ang yelo. Ang naroon ay apoy. Isang apoy ng paghanga, ng pasasalamat, at marahil, isang bagay na mas malalim pa. Hindi nila namalayan, sa labas ng bintana ng sala, may dalawang pares ng matang matatalim na nanonood sa kanila. Si Zelda at si Dr. Lacan. Nakatayo sila sa dilim. Ang kanilang mga mukha ay nababalot ng inggit at galit. Nakita nila ang lahat. Ang pagbuhat. Ang pagtitiginan. Tumingin si Zelda kay Dr. Lacan at dahan-dahang tumango. Isang tango na walang salita, pero puno ng kahulugan. Isang tango na nagsasabing, oras na, kailangan na nating tapusin ito. At sa ilalim ng malamig na buwan, isang masamang plano ang nabuo. Isang planong sisira sa lahat ng pag-asang itinayo ni Amaya. Ang umaga sa Hacienda Kanlungan ay balot ng isang kakaibang katahimikan. Walang huni ng ibon, walang malamig na simoy ng hangin. Tila pati ang kalikasan ay nagpipigil ng hininga sa nakaambang panganib. Si Zelda ay nakatayo sa madilim na sulok ng kusina. Pinapanood si Amaya na masayang naghahanda ng almusal para sa mga bata. Ang bawat tawa ni Amaya, ang bawat kislap ng saya sa mga mata nito ay parang laso na dumadaloy sa mga ugat ni Zelda. Hindi niya matanggap na ang isang hamak na yaya ay nagawang makuha ang atensyon ni Habagat. Ang lalaking matagal na niyang pinaplano na maging sa kanya. Masyado kang kampante, yaya. Bulong ni Zelda sa kanyang sarili. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Hindi mo alam kung gaano kabilis mabura ang isang himala. Nang umalis si Amaya para kunin ang mga bata, mabilis na kumilos si Zelda. Pumasok siya sa silid ng kambal. Alam niya ang routine. Pagkatapos maligo, binibigyan ni Amaya ang mga bata ng kanilang bitamina.
Kinuha ni Zelda ang 2 vial ng bitamina mula sa cabinet at pinalitan ang laman nito ng isang malakas na sedative. Isang gamot na kapag nasobrahan ay maaring magdulot ng kumbulsyon at paghina ng puso. Hindi pa siya tumigil doon. Kinuha niya ang isang maliit na bote na may etiketa ng isang hindi kilalang kemikal, isang bagay na mukhang lason, at len na isinilid sa pinakailalim ng bag ni Amaya na nakasabit sa likod ng pinto. Ngayon, tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Nakangising sabi ni Zelda bago mabilis na lumabas. Makalipas ang 1 oras, ang buong mansyon ay nabulabog ng isang malakas na hiyaw. "Sir! Tulong! Sir Habagat!" Nagmamadaling tumakbo si Habagat mula sa kanyang opisina patungo sa kwarto ng mga bata. Pagpasok niya, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Si Siklab at Sinag ay nakahiga sa kanilang mga kama. Ang kanilang mga katawan ay nanginginig at tila hindi makahinga. Ang kanilang mga labi ay nagiging asul at ang kanilang mga mata ay nakatirik sa itaas. Si Amaya ay nakaluhod sa pagitan nila, umiiyak at sinusubukang gisingin ang mga bata, pero walang reaksyon. "Anong nangyari?" Sigaw ni Habagat. Ang boses ay puno ng takot. "Hindi ko po alam, sir. Pagkatapos nilang uminom ng bitamina, bigla na lang po silang nagkaganito." Humihikbing sagot ni Amaya. Eksaktong pumasok si Dr. Lakan kasunod ni Zelda. Mabilis na sinuri ng doktor ang mga bata. Ang kanyang mukha ay naging seryoso at madilim. "Ito ay seryosong kaso ng poisoning," deklara ni Dr. Lakan habang tinitingnan ang mga bata sa pamamagitan ng kanyang stethoscope. May nakapasok na dayuhang substance sa kanilang dugo na nagdudulot ng respiratory failure. Kung hindi tayo kikilos, maari silang mamatay. "Poisoning?" Gulantang na tanong ni Habagat. "Paano? Sino ang gagawa niyon?" Dito na pumasok si Zelda. Lumapit siya kay Habagat. Ang mukha ay tila nag-aalala, pero ang kanyang mga mata ay nanunuot. "Habagat, may napansin ako nitong mga nakaraang araw. Si Amaya, lagi siyang may ginagamit na mga kung ano-anong lana at gamot sa probinsya na hindi aprobado ng doktor. Baka ito na ang epekto niyon." "Hindi totoo yan," sigaw ni Amaya. "Ligtas po ang mga ginagamit ko. Mahal ko ang mga bata. Hinding-hindi ko sila sasaktan." "Talaga?" ani Zelda, bago lumakad sa bag ni Amaya. "Kung ganoon, ano itong itinatago mo?" Sa isang mabilis na galaw, kinuha ni Zelda ang bag ni Amaya at ibinuhos ang laman nito sa sahig. Kasama ng mga lumang damit at rosaryo, gumulong ang maliit na bote na may etiketa ng nakalalasong kemikal. Natahimik ang buong kwarto. Lahat ng mata ay nakapako sa boteng iyon. Ito ba ang dahilan kung bakit biglang bumuti ang lagay nila? Paratang ni Dr. Lakan, isang uri ng pampasigla na sa kalaunan ay nakalalason. Ito ang paboritong gawin ng mga huwad na manggagamot para magmukhang naghihimala sila. Tiningnan ni Habagat ang bote at pagkatapos ay tumingin siya kay Amaya. Ang kanyang mga mata, na dati nang nagsisimulang lumambot, ay biglang nagmistulang mga batong buhay. Isang matinding pait at puot ang bumakas sa kanyang mukha. "Sir, maniwala po kayo. Hindi ko po alam kung paano napunta yan sa bag ko." Pagsusumamo ni Amaya habang pilit na inaabot ang kamay ni Habagat. Ngunit tinabig siya ni Habagat. Ang lakas ng pagtabig niya ay naging sanhi upang mapaupo si Amaya sa sahig. "I trusted you," bulong ni Habagat. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit. "Ipinagkatiwala ko sa iyo ang buhay ng mga anak ko, pero ginamit mo lang sila para sa sarili mong ambisyon, para magmukha kang bayani?" "Hindi po, sir. Maawa po kayo." "Sapat na!" sigaw ni Habagat na nagpayanig sa buong kwarto. "Umalis ka na. Ngayon din, bago pa ako makagawa ng bagay na pagsisisihan nating dalawa."
Huwag mo nang hintayin na tawagin ko ang mga pulis. Pero ang mga bata, kailangan nila ako. Huwag mo silang tatawaging mga bata. Bulyaw ni Habagat. Wala kang karapatan. Lumabas ka. Ngayon din. Ipinagkaladkad ni Zelda si Amaya palabas ng kwarto habang ang dalaga ay nagpupumiglas at sumisigaw ng pangalan ni na Siklab at Sinag. Nang maiwan si Habagat sa loob ng kwarto, kasama ang kanyang mga anak na nakikipaglaban para sa kanilang buhay, naramdaman niya ang isang matinding hapis. Tiningnan niya ang kanyang mga anak at pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang labis na pagkabigo, hindi lamang kay Amaya, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Sa labas ng mansyon, itinapon ni Zelda ang bag ni Amaya sa putikan. Huwag ka nang babalik dito, Yaya. Dahil simula ngayon, burado ka na sa buhay nila. Umalis si Amaya na luhaan, naglalakad sa ilalim ng biglang pagbuhos ng malakas na ulan, habang sa loob ng mansyon, ang tunog ng mga makina ay muling naging hari, malamig, mekanikal, at walang puso. Ang paligid ay muling binalot ng amoy ng ospital. Sa loob ng kwarto, ang tanging naririnig ay ang ritmo ng heart monitor. Isang tunog na para kay Siklab at Sinag ay parang tunog ng isang bilangguan. Nakahiga sila, tila walang malay. Ngunit sa loob ng kanilang mga isipan, gising na gising ang kanilang mga diwa. Ang gamot na ibinigay ni Zelda ay nagdulot ng bigat sa kanilang mga talukap. Ngunit ang takot na mawala si Amaya ay mas matindi kaysa sa antok. Kuya! Ang boses ni Sinag, sa isip ni Siklab, palagi silang ganito. Hindi man sila laging nag-uusap ng malakas, ramdam nila ang pintig ng puso ng isa't isa. Narinig ko si Papa. Pinaalis niya si Yaya Amaya. Sagot ni Siklab sa kanyang isip. Ramdam niya ang pait. Narinig nila ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Habagat. Kasunod si Zelda at Dr. Lakan. Ang boses ni Habagat ay pasag. Puno ng pagod. Gusto kong ihanda ang private jet, sabi ni Habagat. Dadalhin ko sila sa Amerika, sabi ni Doktor. Lakan, may bagong experimental surgery doon para sa mga bata na may ganitong kaso. Baka doon, tuluyan na silang gumaling mula sa lason na ibinigay ng babaeng iyon. Iyon ang pinakamabuting gawin, Habagat, masuyong sabi ni Zelda habang hinahaplos ang balikat ng lalaki. Doon, malayo sa mga taong gustong manakit sa kanila, malilimutan din nila ang yaya na yon. Sa ilalim ng kumot, ang maliliit na kamay ni na Siklab at Sinag ay uant-unting nagkuyom. Isang lihim ang matagal na nilang itinatago. Isang lihim na tanging sila lang ang nakakaalam. Hosea, 2 linggo na ang nakalilipas. Simula noong araw na kantahan sila ni Amaya sa hardin, naramdaman na nila ang init na dumadaloy sa kanilang mga binti. Naramdaman na nila ang lakas, pero nagkasunduan silang huwag itong ipakita ng buo. Bakit? Dahil alam nila ang ugali ng kanilang ama. Sa sandaling makita ni Habagat na magaling na sila, babalik ito sa pagiging abala sa negosyo. Babalik ang mansyon sa pagiging malamig. At ang pinakakinatatakutan nila, aalis si Amaya dahil tapos na ang tungkulin nito. Nagpanggap sila. Nagkunwari silang hirap pa ring tumayo para lang manatili ang init at tawa na dala ni Amaya sa kanilang buhay. Pero ngayon, ang pagpapanggap na yon ang naging dahilan ng pagkawala ng kaisa-isang taong nagparamdam sa kanila na sila ay mga bata at hindi mga pasyente. Kuya, kailangang malaman ni Papa. Bulong ni Sinag sa isip. Kundi, hindi na babalik si Yaya. Kailangan nating lumaban, Sinag. Ngayon na. Nang lumabas sina Zelda at Dr. Lakan para ihanda ang mga papeles, naiwan si Habagat na mag-isa sa tabi ng kanilang mga kama. Nakasubsob ang ulo nito sa kanyang mga palad. Umiiyak ng tahimik.
Patawarin niyo si Papa, bulong ni Habagat. Maling tao ang pinagkatiwalaan ko. Akala ko, siya na ang magliligtas sa atin. Ito na ang pagkakataon. Ginamit ni Siklab ang lahat ng lakas na naipon niya mula sa mga masahe at pagmamahal ni Amaya. Sa isang mabigat at pilit na galaw, naramdaman niya ang paghatak sa bawat hibla ng kanyang mga kalamnan. Nanginig ang kanyang katawan, pawis ay dahan-dahang umapaw sa kanyang noo. Kalabog. Hindi sinasadyang bumigay ang kanyang balanse at napadulas siya mula sa kama. Sumunod ang tunog ng basong may tubig na nahulog at nabasag sa tabi ng nightstand. Agad na napatingala si Habagat. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Siklab na nasa sahig, pilit inaangat ang sarili gamit ang nanginginig na mga braso. "Siklab, anong ginagawa mo?" Sambit niya. Akmang lalapit upang alalayan ng bata, ngunit napahinto siya sa isang mahinang tinig. Pa! Hindi iyon basta ungol. Isa yung malinaw na tawag, isang salitang nagpahinto sa paghinga ni Habagat. Napalingon siya sa kabilang kama. Doon, si Sinag ay nakaupo na rin, nakalaylay ang mga binti sa gilid. Kahit nanginginig, mariin nitong itinutukod ang mga paa sa malamig na sahig, determinadong gumalaw. "Sinag, wag muna." Nanginginig na pakiusap ni Habagat. "Dahan-dahan lang kayo." Sigaw ni Habagat. Ang boses ay puno ng takot at pagkalito. Akmang lalapit siya para buhatin ang mga ito pabalik sa kama. Ngunit sa unang pagkakataon, itinaas ni Siklab ang kanyang kamay. Hindi para humingi ng tulong, kundi para pigilan ang kanyang ama. Makinig. Garalgal na sabi ni Siklab. Ang bawat salita ay tila isang malaking bato na binubuhat niya mula sa kanyang lalamunan. Napako si Habagat sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga anak na sinabi ng lahat ng espesyalista na hindi na muling makakapagsalita o makakagalaw ay narito sa harap niya, pilit na tumatayo gamit ang sariling mga paa. "Siklab, Sinag," bulong ni Habagat. Ang mga luha ay muling pumatak sa kanyang mga pisngi. "Paano? Kailan pa?" "Matagal na, pa," sabi ni Sinag habang dahan-dahang tumatayo mula sa gilid ng kama. Nanginginig ang kanyang mga tuhod pero hindi siya bumagsak. "Naitatago namin kasi ayaw namin umalit si Yaya." Ang katotohanan ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Habagat. Ang kanyang mga anak ay nagkunwaring may sakit pa rin dahil natatakot silang mawala ang tanging taong nagbigay sa kanila ng init at pagmamahal. At siya, ang kanilang ama, ang mismong nagtaboy sa taong yon. "At ang lason?" tanong ni Habagat. Ang boses ay nanginginig sa galit sa sarili. "Ang sabi ni Dr. Lakan, nilason kayo ni Amaya." Umiling ng mabilis si Siklab. "Hindi. Si Yaya, si Tita Zelda, ang nagbigay ng mapait na gamot. Masama ang lasa. Pagkatapos, nahilo na kami." Nanigas ang buong katawan ni Habagat. Ang bote sa kanyang bulsa, ang ebidensyang itinanim ni Zelda, ay tila naging kasing init ng baga. Napagtanto niya ang lahat. Ang pagmamadali ni Zelda na paalisin si Amaya, ang mabilis na konklusyon ni Dr. Lakan, ang lahat ay isang planong sadyang binuo para sirain ang babaeng walang ibang ginawa kundi ibalik ang buhay sa kanyang mga anak. "Papa, kunin mo si Yaya." Pagmamakaawa ni Sinag habang pilit na humahakbang palapit sa kanyang ama. "Huwag mo siyang iwan sa ulan." Ang bawat hakbang ng kanyang mga anak ay parang isang himala na sumasaksak sa konsensya ni Habagat. Tumingin siya sa bintana. Ang ulan ay lalong lumalakas at ang hangin sa Tagaytay ay lalong nagiging malupit. Isang oras na ang nakalipas, simula nang itaboy niya si Amaya ng walang pera, walang payong, at punong-puno ng kahihiyan.
Pangako, sabi ni Habagat habang mabilis na lumalapit sa kanyang mga anak at niyayakap sila ng mahigpit. Ibabalik ko siya. Ibabalik ko ang yaya niyo. Tumayo si Habagat ng may bagong determinasyon. Hindi na siya ang bilyonaryong walang pakiramdam. Siya ay isang ama na handang gawin ang lahat para itama ang kanyang pagkakamali. Mabilis siyang lumabas ng kwarto. Sa pasilyo, nakasalubong niya si Zelda na may dalang mga papeles. Habagat, heto na ang mga kailangan para sa flight natin papuntang. Hindi siya pinatapos ni Habagat. Kinuha niya ang mga papeles at pinunit ito sa harap ng mukha ni Zelda. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa puot. Umalis ka sa pamamahay ko, Zelda. Kasama ang doktor mong bayaran, malamig na sabi ni Habagat. At wag na wag mo nang susubukang magpakita sa akin o sa mga anak ko kung ayaw mong mabulok sa kulungan. Hindi na niya hinintay ang sagot ng natigilang si Zelda. Tumakbo siya pababa ng hagdan, kinuha ang susi ng kanyang sasakyan at sumugod palabas sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Amaya po, please maghihintay ka, dumamilis, maghintay ka. Bulong niya sa sarili habang pinapatakbo ang sasakyan ng mabilis sa madilim at madulas na kalsada. Huwag kang mawawala sa akin. Ang bawat patak ng ulan sa windshield ng sasakyan ay parang mga palaso na tumatama sa konsensya ni Habagat. Mabilis ang takbo ng kanyang SUV sa madulas at palikulikong kalsada ng Tagaytay. Ang hamog ay sobrang kapal. Halos wala na siyang makita, ngunit hindi siya tumitigil. Ang tanging liwanag na gabay niya ay ang nag-aapoy na pagnanais na mahanap ang babaeng kanyang minaltrato. Nasaan ka na ba, Amya? Bulong niya, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Naalala niya ang huling sulyap ni Amaya bago ito pilit na pinalabas ni Zelda. Ang mga mata nito ay hindi nagpakita ng galit, kundi ng labis na pagkabigo at pag-aalala para sa kanyang mga anak. Isang babaeng wala namang ibang ginawa, kundi magmahal, ngunit tinumbasan niya ng kawalang tiwala. Naglakbay ang kanyang isipan sa lahat ng mga sandaling magkasama sila sa hardin. Ang paraan ng pagtawa nito habang tinuturuan ng mga bata, ang init ng kamay nito nang aksidente silang magkadikit at ang pag-asang ibinalik nito sa hasyenda kanlungan na matagal na niyang winakasan. Napakatanga mo, Habagat, mura niya sa sarili. Ang tunay na lason ay hindi ang nasa bote, kundi ang yabang at galit na nananalaytay sa puso mo. Umabot na siya sa hangganan ng Tagaytay at papunta na sa direksyon ng terminal ng bus. Sa gilid ng madilim na kalsada, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, may nakita siyang isang anino. Isang maliit na figura na lalakad takbo, yakap-yakap ang sarili habang binabagtas ang baha. Agad na inapakan ni Habagat ang preno. Dumulas ang gulong ng sasakyan sa putikan bago ito tuluyang huminto. Kahit hindi pa siya sigurado, alam ng puso niya, siya iyon. Hindi na nagabalang kumuha ng payong si Habagat. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at sumugod sa labas. Sa isang saglit, basang-basa na siya, ngunit wala siyang pakialam. Amaya! Sigaw niya. Pilit na nilalampasan ang dagundong ng kulog. Ang babaeng naglalakad ay huminto at dahan-dahang lumingon. Ang buhok nito ay nakadikit na sa kanyang mukha at ang kanyang lumang cardigan ay punong-puno na ng putik. Ang kanyang mga mata ay mugto sa pag-iyak. Nang makita niya si Habagat, unang reaksyon ni Amaya ay ang umurong. May takot sa kanyang mga mata. Takot na baka narito ang lalaki para saktan pa siya lalo. Sir Habagat? Garalgal na boses ni Amaya. Wala na po akong kinuha. Pangako po, wala po akong ninakaw. Ang bawat salita ni Amaya ay parang kutsilyong sumasaksak sa puso ni Habagat. Nilapitan niya ang dalaga, ngunit muling umurong si Amaya hanggang sa mapansin nito ang gilid ng kanal. Amaya, sandali!
Maagap na hinawakan ni Habagat ang kanyang braso. Maawa na po kayo, sir. Uuwi na po ako sa probinsya. Pabayaan niyo na po ako. Pagmamakaawa ni Amaya habang pilit na kumakawala. Sa halip na bitawan, mas hinila siya ni Habagat palapit at sa isang biglaang galaw, niyakap niya ito ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pagsisisi, ng hapis, at ng paghingi ng tawad. Napatigil si Amaya. Ang kanyang katawan na nanginginig sa lamig ay biglang nakaramdam ng init. Narinig niya ang mabilis na tibok ng puso ni Habagat sa kanyang pandinig. Patawarin mo ako, Amaya, bulong ni Habagat. Ang kanyang boses ay nanginginig at humahalo sa patak ng ulan. Patawarin mo ako sa lahat ng sinabi ko. Patawarin mo ako sa hindi ko pagtitiwala sa iyo. Ang mga bata po? Ang tanging naitanong ni Amaya. Kahit na siya ang nasa ganitong kalagayan. Gising na sila, Amaya. Nakapagsalita na si Siklab. Nakatayo na si Sinag. Sabi ni Habagat habang dahan-dahang humihiwalay sa yakap para tingnan ang mukha ng dalaga. Sila mismo ang nagsabi sa akin ng katotohanan. Alam ko na ang ginawa ni Zelda. Alam ko na ikaw ang nagligtas sa kanila. Napahagulgol si Amaya. Bumagsak ang kanyang mga tuhod sa putikan at mabilis siyang sinabayan ni Habagat. Doon, sa gitna ng bagyo, sa gitna ng madilim na kalsada, magkayakap ang dalawang taong pinagtagpo ng sakit at pinagbuklod ng isang himala. Bumalik ka na sa amin, Amaya. Pagsusumamo ni Habagat, habang hinahaplos ang basang pisngi ng dalaga. Hindi lang sila ang may kailangan sa'yo. Ako rin, kailangan kita. Kailangan ka ng bahay na ito para muling maging tahanan. Tumingin si Amaya sa mga mata ni Habagat. Wala na ang yelo. Wala na ang bilyonaryong mapagmataas. Ang nasa harap niya ay isang lalaking nahanap ang kanyang sarili sa gitna ng pagkakamali. Dahan-dahang tumango si Amaya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa gitna ng mga luha. Inalalayan siya ni Habagat patayo at binuhat na parang isang mamahaling hiyas patungo sa sasakyan. Habang pabalik sila sa Hacienda Kanlungan, ang ulan ay unti-unti nang humihina at sa malayo, nagsisimula ng sumilip ang unang liwanag ng bukang liwayway. Pagpasok ng sasakyan sa malaking gate ng Hacienda Kanlungan, hindi na kaba ang nararamdaman ko. Bagamat basang-basa pa rin ang aking suot at nanginginig ang aking mga kalamnan. May init na nananalaytay sa aking puso na hindi kayang pawiin ng kahit anong bagyo. Hindi ako binuhat ni Sir Habagat bilang isang amo, kundi bilang isang lalaking natagpuan ng kanyang nawawalang kayamanan. Pagkababa namin ng sasakyan, sinalubong kami ni Nanay Ginhawa sa pintuan. May mga luha sa kanyang mga mata at sa unang pagkakataon, ngumiti siya sa akin ng tapat. Salamat sa Diyos. Bumalik ka, Amaya. Bulong niya. Ngunit hindi ako tumigil doon. Halos tumakbo ako paakyat sa hagdan, patungo sa kwarto ng kambal. Ang bawat baitang ay parang isang hakbang patungo sa langit. Nang buksan ni Sir Habagat ang pinto, tila huminto ang mundo ko. Wala sila sa kama. Wala sila sa wheelchair. Nakatayo sila sa gitna ng kwarto, nakakapit sa bawat isa para sa balanse. Ang kanilang mga mukha ay namumula sa effort. Ang mga binti ay nanginginig, pero nakatayo sila. Yaya! Sabay nilang sigaw. Siklab! Sinag! Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Napaluhod ako sa sahig at binuksan ang aking mga bisig. Doon ko nakita ang tunay na himala. Dahan-dahang binitawan nina Siklab at Sinag ang isa't isa. Isang hakbang, dalawang hakbang. Nanginginig man, ay naglakad sila palapit sa akin. Hindi ito gawa ng medisina, hindi ito gawa ng kahit anong makina. Ito ay dahil sa kagustuhan nilang muling mayakap ang taong nagparamdam sa kanila na sila ay buhay. Nang sa wakas ay marating nila ako, sabay-sabay kaming bumagsak sa sahig, isang tumpok ng mga braso, luha at halakhak.
Niyakap ko sila ng sobrang higpit, tila ba ayaw ko na silang pakawalan muli. Patawarin niyo, kami yaya, bulong ni Siklab sa aking balikat. Hindi na kami magsisinungaling. Wala kayong kasalanan mga anak. Sagot ko habang hinahalikan ng kanilang mga noo. Ang mahalaga, narito na ako. Hindi na ako aalis. Naramdaman ko ang isang malaking anino na lumapit sa amin. Si Sir Habagat. Nakaluhod din siya sa tabi namin. Ang kanyang malalaking kamay ay nakapatong sa aming mga balikat. Wala na ang maskara ng pagiging bilyonaryong malamig. Sa harap namin ay isang ama na sa wakas ay nakauwi na rin sa sarili niyang tahanan. Mula ngayon, sabi ni Sir Habagat, ang boses ay malalim at puno ng pangako. Wala nang makina sa kwartong ito. Wala nang amoy gamot. Ang mansyong ito ay tatawanan na lang ang mga seryosong mukha ng nakaraan. Tumingin siya sa akin. Isang tingin na nagpabilis ng tibok ng puso ko. Hindi na ito tingin ng isang amo sa kanyang yaya. Ito ay tingin ng isang lalaki sa babaeng bumuo sa kanyang nawasak na mundo. Amaya, tawag niya sa pangalan ko. Hindi sapat ang salitang salamat. Ipinangako ko sa sarili ko, hinding-hindi ko nahahayaang may dumaan pang luha sa mga mata mo dahil sa akin. Lumipas ang mga sumunod na sandali na parang isang panaginip. Ipinatawag ni Sir Habagat ang lahat ng mga katulong sa bahay. Sa harap nilang lahat, hinawakan niya ang kamay ko. Gusto kong malaman ng lahat, deklara niya. Si Amaya ay hindi na yaya sa bahay na ito. Siya ang dahilan kung bakit nakatayo ang mga anak ko. Siya ang ilaw ng Hacienda Kanlungan. Kung sino man ang hindi rerespeto sa kanya, ay hindi rin rerespeto sa akin. Nagpalakpakan ang mga tauhan, lalo na si Nanay Ginhawa. Sa gitna ng saya, nakita ko si Zelda at Dr. Lacan na mabilis na nag-iimpake ng kanilang mga gamit. Hiyang-hiya at hindi na makatingin sa amin. Ang dilim ay tuluyan nang pinalayas ng liwanag. Niyaya kami ni Sir Habagat sa hardin. Kahit madaling araw pa at basa ang damo, gusto naming makita ang pagsikat ng araw. Inakay namin ni Sir Habagat ang kambal. Hawak ko ang kamay ni Sinag. Hawak niya ang kamay ni Siklab. Sa gitna ng hardin, habang pinapanood namin ang dahan-dahang pag-akyat ng kulay rosas at gintong araw sa langit ng Tagaytay, naramdaman ko ang labis na kapayapaan. Tingnan niyo, turo ni Sinag sa langit. Ang ganda ng araw, di ba yaya? Oo, anak, napakaganda, sagot ko. Tumingin ako kay Sir Habagat at nakita kong nakatingin din siya sa akin. Ngumiti siya, isang ngiting punong-puno ng pag-asa. Inabot niya ang kamay ko at pinagsiklop ang aming mga daliri. Salamat, Amaya. Salamat sa pagtuturo sa akin na ang pag-ibig ang pinakamalakas na gamot sa mundo. Bulong niya. Hahalikan na sana niya ang aking kamay nang bigla siyang mapahawak sa kanyang sentido. Nakita ko ang biglaang pamumutla ng kanyang muka. Sir Habagat, okay lang po ba kayo? Tanong ko, kinababahan. Hindi siya nakasagot. Ang kanyang mga mata ay bahagyang tumirik at bago pa man ako makakilos, bigla siyang nawalan ng malay at bumagsak sa aking mga bisig. Sir, Habagat, gising! Sigaw ko sa gitna ng katahimikan ng umaga. Ang paligid na kanina lang ay puno ng kagalakan ay biglang nabalot ng takot. Sir Habagat, gising! Nanay Ginhawa, tulong! Ang aking boses ay pumalingaw-ngaw sa buong hardin. Naramdaman ko ang bigat ng katawan ni Habagat sa aking mga bisig. Ang kanyang muka ay maputla at ang kanyang hininga ay mababaw. Mabilis na dumating ang mga tauhan ng mansyon. Isinugod namin siya sa pinakamalapit na ospital. Sa loob ng puting silid na yon, habang hinihintay namin ang balita mula sa mga doktor, hindi ko binitawan ang kamay ng kambal. Si Siklab at Sinag, kahit pagod ang mga binti, ay tumangging umupo sa wheelchair. Gusto nilang manatiling nakatayo para sa kanilang papa. Lumabas ang doktor pagkalipas ng ilang oras. Huwag kayong mag-alala. Nakangiti nitong sabi.
Masyado lang naging matindi ang pagod at stress na dinala niya sa loob ng mahabang panahon. Ang kanyang katawan ay bumigay dahil sa emosyonal na pagkabigla. Kailangan lang niya ng sapat na pahinga at, syempre, ang pag-aalaga ng kanyang pamilya. Nakahinga ako ng maluwag. Pumasok kami sa kwarto ni Habagat. Pagkakita niya sa amin, dahan-dahan siyang ngumiti. Hindi ito ang ngiti ng isang bilyonaryo, kundi ng isang lalaking nahanap na ang kapayapaan. Akala ko, iiwan ko na kayo. Bulong niya habang inaabot ang kamay ko at ng mga bata. Hinding-hindi po kami papayag, Papa, sabi ni Sinag habang marahang hinahaplos ang braso ng kanyang ama. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang hasyenda kanlungan ay hindi na ang malamig at nakakatakot na mansyon na pinasukan ko noon. Ang mga bintana ay laging bukas, hinahayaan ang sikat ng araw at ang amoy ng mga bulaklak na pumasok sa bawat sulok. Ang mga makina at monitor ni Dr. Lacan ay matagal na naming ipinamigay sa mga nangangailangang klinika. Ang tanging ingay na maririnig mo ngayon ay ang tawanan at habulan ng dalawang batang malusog at masigla. Ngayong araw, ang hardin ay punong-puno ng mga puting bulaklak. Isang simpleng altar ang nakatayo sa ilalim ng malaking puno ng akasya kung saan ko unang natagpuan si Habagat sa ulan. Naririnig ko ang mahinang tugtog ng gitara. Sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Habagat. Suot ang kanyang puting barong. Mukha siyang mas bata, mas masaya, at ang kanyang mga mata ay nagniningning habang nakatingin sa akin. Ngunit ang pinakamagandang bahagi ng seremonyang ito ay ang dalawang batang naglalakad sa harap ko, si Siklab at Sinag. Suot ang kanilang mga munting barong. Dahan-dahan silang naglalakad, bitbit ang mga singsing. Walang tungkod, walang wheelchair, at walang alalay. Ang bawat hakbang nila ay isang testamento ng pag-ibig at pagsasakripisyo. Nang makarating ako sa harap ni Habagat, kinuha niya ang aking kamay at hinalikan ito sa harap ng lahat. Amaya, simula niya, ang boses ay puno ng emosyon. Pumasok ka sa buhay namin bilang isang yaya, pero naging tagapagligtas ka namin. Itinuro mo sa akin na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa bangko, kundi sa bawat yakap, sa bawat tawa, at sa bawat hakbang na ginagawa natin ng magkakasama. Ikaw ang aking himala. Habagat, sagot ko habang tumutulo ang luha ng kagalakan. Salamat sa pagbubukas ng iyong puso. Salamat sa pagpili na maniwala muli. Ang ating pamilya, ang pinakamagandang kwentong naisulat ko. Sa ilalim ng gintong sikat ng araw ng Tagaytay, sa harap ng Diyos at ng aming mga mahal sa buhay, nangako kami na magmamahalan habang buhay. Habang naglalakad kami pabalik sa mansyon bilang mag-asawa, kasama ang aming dalawang anak na tumatakbo sa aming unahan, lumingon ako sa Hacienda Kanlungan. Hindi na ito isang lugar ng pagtatago. Ito na ang aming kanlungan, isang tahanan kung saan ang pag-ibig ang laging nananaig. Dito nagtatapos ang aming kwento, ngunit sa loob ng mga pader na yon, ang aming himala ay patuloy na mabubuhay sa bawat bukang liwayway. Ang kwentong ito ni na Amaya at Habagat ay nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig at pananampalataya ay may kakayahang gumawa ng mga bagay na tila imposible sa mata ng tao. Minsan, ang kailangan lang natin ay isang taong maniniwala sa atin kapag ang lahat ay sumuko na. Huwag nating kalimutan na ang tunay na kagalingan ay hindi lamang nagmumula sa mga gamot, kundi sa init ng pagmamahal at pag-unawa. Ang himala ay hindi isang bagay na hinihintay lang nating mangyari. Ito ay isang bagay na pinaghihirapan, ipinagdarasal, at higit sa lahat, pinaniniwalaan. Maraming salamat po sa inyong matiyagang pakikinig at pagsama sa ating paglalakbay sa Hacienda Kanlungan. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwento ni na Amaya, Habagat, Siklab at Sinag. Ang inyo bang puso ay naantig din sa kanilang katatagan?
Ano po ang bahagi ng kwento ang pinakanagustuhan ninyo? I-comment niyo po sa ibaba ang inyong mga saloobin. At kung mayroon kayong gustong marinig na tema o uri ng kwento sa susunod, huwag po kayong mahihiyang magsabi. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.